Morning po mga kapatid. Happy New Year po muli sa ating lahat. Salamat sa Panginoon Diyos na tayo ay muling pinagkalooban ng panibagong taon at ito nga pong year 2024. At ipagpapatuloy po natin ang ating online morning devotion sa taong ito. Ang ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sisimulan po natin muli ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Tayo po ay magtatalakay sa paksa sa umagang ito na siyang ating patuloy na magiging kalakasan upang harapin ang panibagong taon mula sa mga aral at turo ng ating Panginoon Diyos. Ito nga pong pamagat na paano mabubuhay sa pananampalataya part 1. Ang ating pong batayan talata ay ating masusumpungan sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Salamat at purihin ang ating Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay nabubuhay sa pagtitiwala. Alisin mo ang pagtitiwala at hindi nakikilos ang tao. Wala na siyang gagawin.
Halimbawa po mga kapatid, sumasakay ka sa eroplano sapagkat nagtitiwala ka, kaya kang dalhin ito ng ligtas sa lugar na iyong patutunguhan. Kung wala kang tiwala sa eroplano ay hindi ka sasakay kahit anong laki pa nitong eroplano na ito. Kaya may kaayusan at katahimikan sa lipunan ay dahil sa pagtitiwala ng mga tao sa umiiral na sistema. Kaya't kung aalisin mo ang pagtitiwalang ito at ang maghahari ay kaguluhan o anarchy. Ngunit mahigit pang mataas kaysa simpleng pagtitiwala. Ito'y ang pananampalataya. Kailangan ang pagtitiwala para sa buhay dito sa lupa. Kailangan ang pananampalataya para sa buhay na walang hanggan. Ang object ng pagtitiwala ay tao, bagay, sistema, istruktura, proseso, at pasilidad. Ang object ng pananampalataya ay ang Diyos. Sa ating mga Kristiyano, sumasampalataya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Kaya tayo nabubuhay hindi lamang dahil sa pagtitiwala, kundi higit sa lahat dahil sa ating mga pananampalataya. Ang wika nga po sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. May pananampalataya ka kung sigurado kang mangyayari ang iyong inaasahan. 100%, walang duda, dahil sa pananampalataya, naiiba ang pagtanaw sa buhay ng isang tagasunod ni Kristo. To a true follower of Christ, faith is the be all and the end all everything. Kaya tayo'y may dakilang pag-asa ay dahil sa pananampalataya, pinagsasandigan at pinagsasasalalayan natin ng ating kasalukuyan at kinabukasan. Pansinin po natin yung una na dalawang magandang aral mula sa ating pamagat na paano mabubuhay sa pananampalataya. So unahin natin yung dalawa kasi meron pa po tayong part 2 na inyo po mapapakinggan sa Thursday morning. So narito po yung dalawang nauna. Ang wika po, ang isang tagasunod ni Kristo ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Nabubuhay ang isang taong tagasunod ni Kristo hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para sa buhay na darating. Bunga nito, lagi niyang isinasaalang-alang sa kanyang mga pagpapasya ang mga eternal consequences. Bagamat nakatungtong siya sa lupa, nakatanaw siya sa langit. Mas malakas ang kanyang paninindigang mamuhay ng may kabanalan at huwag umayon sa masamang takbo at pamantayan ng mundo, sapagkat siya'y mamamayan ng langit. At dahil dito, nangahawakan siya sa katotohanan at nilalabanan niya ang kasinungalingan. Ang sinusunod niya ang pamantayan ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung isa sa 4 na magandang aral upang tayo ay makapamuhay ng may pananampalataya. At tayo po bilang tagasunod ni Kristo ay may katiyakan tayo sa buhay na walang hanggan. Ito pong taong 2024, sabi nga natin ay hindi tayo binibigyan ng total picture ng ating Panginoon. Sa halip ay mga glimpses o mga sulyap. The reason why, because nais ng Panginoon na kumilos ang ating mga pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa po, ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi
pinanghihinaan ng loob sa kabila ng kapagurang pisikal dahil sa taglay niyang kalakasang espiritual. Marahil noong last year, 2023, sa ating mga testimony ay sa ating mga naging karanasan sa buhay, marami ang mga dumating sa mga panghihina, panlulupaypay sa kalagayang pisikal. Ngunit nadama natin na tayo ay patuloy na pinalakas ng ating Panginoon sapagkat ang kalakasang espiritual ang sikreto ng staying power ng isang tagasunod ni Kristo. Ang kanyang energy ay hindi nagmumula sa labas kundi sa loob dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil dito na pagtatagumpayan natin ang mga depression at ibang mga nakapagdudulot sa atin ng kabalisahan, agam-agam, sapagkat meron tayong Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. Kaya ang wika po sa 2 Corinthians 4:8-11, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig, kung minsan ay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang na ilulugmo. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng ating mga pananampalatayang tinanggap natin siya. Siya ang ating sandigan, pag-asa at lakas sa pagharap sa buhay ngayon at sa darating. Mga kapatid, ito pong year 2024, marami pa tayong tatahakin sa kalooban ng Panginoon Diyos. Tayo po ay nasa unang buwan at ilang araw pa lamang dito sa buwan ng Enero, year 2024. Dalangin natin sa Panginoon na tayo ay patuloy na bigyan ng katatagan ang ating mga pananampalataya upang maharap natin ito na sabi nga na mayroong joy and excitement, at lahat po yan ay mapangyayari natin kung tayo ay patuloy na mamumuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito, at patuloy ko pong dinadalangin sa iyo na ang iyong mabiyayang pagsama sa amin sa panibagong taon na iyong pinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, meron na pong magbaback to work at back to school. Daladalangin ko po ang kanilang mga pagpunta sa kanilang mga workplace at sa kanilang mga school. Iyo pong bibless, Panginoon, ang kanilang mga paglalakbay at yung mga oras at panahon na kanilang ilalagi sa kanilang trabaho at sa mga pag-aaral. Ganun din, Panginoon, patuloy namin dinadalangin pati mga kapatid namin na sa ibang bansa. I-bless nyo rin po sila, Panginoon Diyos, at ang laging kapayapaan, kapanatagan ang maranasan ng bawat isa. Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ang iyo pong mabiyayang paghipo sa kanila ay kanila pong maranasan upang sila'y lumakas physically, at katulad ng amin na pagbulay-bulayan, nagkakaroon man ng mga karamdamang pisikal, ngunit pinalalakas mo ang aming mga espiritual na kalalagayan. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa buong araw na ito na taglay natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diwang Banal. Amen. Mga kapatid, papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Muli po, a friendly reminder sa bawat isa sa atin: be Christ-like in your workplace today. Mayo at maglingkod.